kamekanika, magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo at sana po sa ating mga OFW ay nasa mabuting kalagayan rin po kayo. Mag-iingat po kayo palagi. Ang gagawin ko po pala ngayon bubuin ko na po yung in-overhaul na makina namin ni tatay. So mga kamekanika, ito po pala yung sigunyal na pinapress ni tatay at saka ito po. Ayan po yung connecting rod. Tapos wala na rin po siyang alog. Di po tulad nung dati na sobrang lakas po ng alog niya. So mga kamekanika, naglatag po kami ni tatay ng karton para po makita ng maayos yung mga pyesa tsaka po malinis tignan po. Ayan po yung mga ilalagay na po. Tapos po ayun po yung ibang pyesa pa na bubuuin pa po. So mga kamekanika, ito na po yung binaklas ko nung nakaraang gabi po at ito po yung ilalagay ko. Ilalagay ko na po itong transmission. Ito po. Ang paglalagay po niya nakaganito po. Lalagyan muna po pala natin ng langis itong mga bearing para po hindi po siya magtuyot. Ang paglalagay po ng transmission ay nakaganito pong pwesto at dito po isasalpak. Pagkasalpak po ng transmission ay susunod ko naman pong ilagay ay itong shifting arm po. Ganito lang po ang pagsasalpak niya. Hindi natin. Palagi nyo pong lalangisan mga kamikan. So mga kamekanika, after naman po na masalpak itong shifting arm tsaka itong transmission, ay sunod naman po natin isasalpak itong sigunyal. So mga kamekanika, paglagay naman po ng sigunyal, lalagay naman po natin ng mga gasket po. So mga kamekanika, itong gasket po yung ilalagay natin. Yung dowel nito, nandun sa kabila. So mga kamekanika, after naman po natin na ilagay itong sigunyal, ilalagyan po natin ng langis yung bawat gear. Ayan lang dapat. Ayan lang
Tsaka po isasalpak natin mga kamekanik ang itong crankcase po. So mga kamekanika, nagpatulong po ako kay tatay kasi po hindi ko siya malapat ng maigi. Tapos lantay mo. Kasentro mo yung bilog. Nasa mo bilog? Ayun, kailangan niya magkasentro. So mga kamekanika, kailangan pong nakasentro yung bilog na yan. Ito po. May marking po yan. Ayan po. Yan. Yung bilog na po yan. Yun po dapat ay magkasentro at saka itong bilog din po na isa. Kailangan po, yan po yung magkasentro kasi yan po yung pinaka-timing. So mga kamekanika, ilalagay naman po natin itong mga tornilyo na. Ito pong pinakamahaba, dito po lalagay malapit sa may block po. Tapos po itong mga ito, dito na rin po ito. Magkakaparehas naman na po ito. So mga kamekanika, gagamitin ko muna po itong T-Rex na Osyo kasi po hindi ko muna po gagamitan ng impact kasi po para magpantay po yung paglapat po nitong crankcase. Tawa ka. Ano?
May manao pa. Ganyan. Wait lang tayo. Wait lang. Wait lang. Pagtapos naman po mga kamekanika, mahigpitan ng mga tornilyo ay susunod naman po dito sa kabila. Pagkabaliktad naman po mga kamekanika, ito naman po ang ilalagay natin. Lalagyan muna po natin siya ng langis. Ganito po ang pagsasalpak mga kamekanika. Sunod naman po ilalagay mga kamekanika itong gear na to. At pagkatapos naman po malagay ng gear na to, ay ilalagay naman po itong clutch housing. Pag-iwalay nyo muna po pala ito para po masalpak ng maayos. Kahit huwag may sana yun. Sunod naman po mga kamekanika, pagkalapos naman po ilagay nitong clutch housing ay ilalagay po natin itong washer tsaka tornilyo. So mga kamekanik, sa washer po pala nito may nakasulat po dyan na outside. Yun po yung, doon po malalaman kung ito po ba yung washer niya o hindi. So mga kamekanika, ang bolt po pala ng clutch housing ay ganito at ang bolt naman po ng sigunyal ay ganito. Magkaiba po yan. Ayan po. Katulong ko po pala si tatay sa paggagawa. Inaalalayan po ako ni tatay na sa paggagawa po nito. At saka meron ng chaperon ay taga-panang. Ganda. Tay. Tay. Oh. Sunod ko naman pong ilalagay ito. Dito po siya sa may sigunyal ilalagay. Ito na mismo agad. Ano na to?
Okay na tayo. At sunod naman po ilalagay itong bolt nito. Sige, patakan mo na. So mga kamekanika, lalagyan nyo po pala ng gasket to.